Unbeatable Channel, isang pagpapaambit. Unbeatable Channel, yan ako'y kwento na fresh at legit. Yeah! Congratulations! Uy, malapit ng ikasal. Oo. Pag-uusapan natin ngayong episode na to, si Bea Alonzo at saka si Vincent Co. O, diba? Isa nga ang kasi, ang Unbettable Channel sa laging nabibigyan ng, hindi naman masyadong scoop, pero nabibigyan na at least verified na balita na since sinubaybayan natin ang love story nila, o diba, nung late 2024 Tapos pagpasok ng 2025, nagdi-date na sila at kinikwento nga natin. Ang dami nating episodes actually tungkol kay Vincent at saka kay Bea. But this time, I'm sure nakikiligin ang mga fans nila kasi nung March 8 nga po sa isang misa sa Paco, sa isang simbahan sa Paco, yung Saint, ano nga ba yung simbahan na yun doon? Hindi St. Peter the Apostle St. Peter the Apostle Parish sa Paco, Manila nung March 8. Lumabas yung marriage bans na tinatawag. Ang marriage bans po, ito po yung sa mga Katoliko, sa mga sa simbahang Katoliko. Ang sakramento ng kasal bago formal na ikinakasal ang magkasintahan, nagkakaroon ng tinatawag na pag-anunsyo. Ito nga yung marriage bans na kung saan for 3 consecutive Sundays yata, or correct me if I'm wrong, kasi nung araw kami nasa choir ako. Tawag. Oo, yung tawag, 'di ba, tinatawag na ang doon is sa Tagalog tawag, pero marriage bans nga na kung saan inaanunsyo na yan, magpapakasal itong may nakatala dito sa listahan natin, magpapakasal sina ganito, si ganyan. And na-curious yung mga tao kasi ngayon ang misa na ngayon nakalagay na, 'di ba, lalaki na nung kanilang mga monitor. Tapos yung iba nila live pa nga yung iba. And na-curious ang mga tao kasi syempre simbahan na itong pinanggagalingan ng impormasyon kung saan nga yung buong pangalan ni na Bea at saka ni Vincent ang lumabas. Si Bea bilang si Philbert Angeli Escalante Ranolio. At si Vincent naman, si Ferdinand Vincent P. Co. Yun, bilang groom at bilang bride. So, nagsimula yung sa Mass no March 8. So, magbilang ka ng consecutive, bago matapos yung March, or baka kasi may Holy Week 'Di ba, merong parang break naman kasi pagdating sa mga ritual sa simbahan, hindi pwedeng magpakasal ng sinasakop mo yung Semana Santa natin. Sa Katoliko po yung sinasabi natin hanggang syempre nag-viral, kumalat sa mga iba't ibang social media, ibilang si Bea Alonzo naman talaga namang movie queen yan, television best actress, etc. At napaka-high profile naman nito ni Vincent. At nakatutok talaga sa kanila ang mga fans, ang mga supporters nila. Kaya, ang dali-daling napag-usapan na, wow, finally, may kasalan na magaganap sa engaged couple na ito. Yun na nga. Kaya nga po, nung umpisa, syempre may mga niega pa rin, may mga bashers pala nasabi baka AI lang daw, gawa-gawa lang, etc. Hanggang may nag-check na nga, may nag-verify, doon nga mismo sa St. Peter the Apostle sa Paco. At yun mismo nakarehistro address ng dalawa na kaya doon sila nagparehistro at ipapanawagan, yun nga, marriage batch, yung kanilang nalalapit na kasal na at this early, pinag-uusapan kung hindi daw yan ngayong May, pwedeng umabot ng June dahil hindi naman ibig sabihin agad-agad after consecutive na panawagan yun agad ang seremonya. Lalo pat sa ibang bansa yata ito magaganap dahil may mga balita po na sa Spain, doon sa kanilang vineyard, sa vineyard ng family ko, gagawin ng seremonya. And kagaya ng una namin binabalita dito sa Unbettable Channel, di ba, kunento natin dito na nagkaroon sila ng mga bonding moments sa Spain kasi si Bea naman ay may mga property sa Spain at alam ko may application siya na para magkaroon din ng parang citizenship ba doon sa Spain. And dahil nga doon,
napag-anuhan, desisyonan siguro ng magjowa na mag-invest sila sa mga negosyo at naging business partners nga sila. Kasi kung inyong matatandaan, si Bea Alonso po ay isa sa mga pinakamayayamang artista ngayon. In fact, sa mga babaeng personalidad sa lipunan ng Pilipinas, tinatawag siyang bilyonaryo at nasa listahan siya ng mga bilyonaryo. And of course, paano pa naman natin makakwestiyon itong pagiging bilyonaryo din naman ni Vincent, lalo pat ang pamilya niya nga po ay nasa negosyo naman ng mga retail, ng mga yung mga supermarket, etc. etc. Ngayon, so ang ganda ng balita at ang daming kinikilig, isa na po kami doon kasi naging malapit din naman kaming publicist o PR ni Bea Alonso noong mga time na kapamilya pa siya. At kahit nung lumipat na siya sa Kapuso, ang saya-saya lang. At alam namin na talaga namang, anong tawag dito, alam namin na ang saya-saya lang ng mga ganitong pangyayari kasi nung mga nakalipas ng panahon, parang naging biktima rin naman itong si Bea na mga hindi gaanong kagandahang mga chika or mga pangyayari dahil sa supposedly engagement doon sa isang aktor kay Dominic Roque na nagkaroon nga ng malaking problema kasi nga hindi natuloy. But this time, syempre nakapang-move on ng lahat. May sarili ng love life itong si Dominic. And then of course si Bea naman, alam naman natin na in love na rin at talagang alam natin ang samahan nila nito ni Vincent ay siguro naman made in heaven na matatawag kasi nasa magkaiba silang sektor. Yung isa nasa negosyo, yung isa nasa showbiz. Although si Bea ngayon ay isa na ring negosyante na matatawag. Yun, ang saya lang. At si Bea siguro nakaplansya na, kumbaga nakaatado na yung mga kanyang gagawin kasi bago matapos ang taon po, yung kanyang TV series na lalabas sa GMA7, ito yung Whispers from Heaven, na makakasama niya dito sina Tom Rodriguez, si Maricar Reyes. Ito yung pagbabalik, pagbabalik showbiz ni Maricar Reyes sa mga hindi nakakaalala. Si Maricar Reyes yung asawa ni Richard Poon, na medyo naglilo yung dalawa sa showbiz. Si Richard Poon, nakilala naman nating napakagaling na singer, crooner nga ang tawag sa kanya. At si Maricar naman ay napakagaling at napakagandang artista, napakahusay din gumanap. Kaya lang sobrang iskandaloso nung mga nakaraang panahon, nakaraang buhay. But anyway, hindi na natin pag-usapan yan. So magbabalik TV itong si Maricar, kasama din dyan si Jason Abalos, si Jake Macapagal at saka si Cassie Legaspi. Isang political thriller na Whispers from Heaven, itong siguro isa sa mga huling gagawin ni Bea Alonso bago siguro siya maglelo ng konti. Kasi syempre pagkakasal nila ni Vincent, may mga dapat siya kasi kasuhin sa mga personal na bagay sa kanyang buhay o sa kanilang buhay. So nakakatuwa lang. So congratulations at this early mula sa Unbettable Channel na laging nakasubaybay po sa inyo. Sa mga fans po ni Bea na nagmamahal pa rin sa kanya ngayon, very soon ay magiging magiging Mrs. o Vincent Peco. O diba? Gitara. May Mrs. Vincent Ko, yun. O kasi Alonso. Yun, Philbert, Ranolio, yun yung totoong pangalan niya. Angel Escalante Ranolio. Yun po. So, maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay pa rin sa Unbearable Channel. Special shoutout sa ating mga kaibigan dyan. Ang mga Team Replay at saka yung mga Team No Skip. Salamat na marami doon sa mga hindi nag-skip kasi nakakatulong kayo sa amin sa pag-monetize. And of course, sa ating mga sponsors, sa Simas Philippines, kay Colonel Jun Di Mayuga, kay Mama Sheikha Barrevilla ng MWell, ang Ideal Vision ni Dr. Jessica D., ang Faces and Curves ni Dr. J. Recasata at Dr. Sheila Recasata, ang One Dental Place ni Dr. Pong Magtibay, and of course, ang nalalapit na concert ni Niyong dyan sa Academy of Rock, kanyang personal inventory na concert ngayong March 28. Sa mga kaibigan natin po dyan, lalo yung mga nasa ibang bansa, pwede pa rin naman kayo mag-share ng inyong blessing. Alam nyo na, at ang mga sponsors din, ang bongga din Sa mga binabati ko dito, nandiyan dyan yung Fernando's Bake Shop, ang La Visual Corporation, ang Invictus Academy, Star Pop, ABS-CBN Music, ano pa? Madami pa. Lahat po kaya
ay iniimbitahan namin at sa mga nanonood sa amin sa Unbettable Channel. Maraming salamat po. Nabubulo na naman ako dahil agang-agang dumating ni Don Don. Thank you very much. Mula po dito sa amin sa aming maliit na channel. Mabuhay! From kanto stories to trending views, pag siya ang nagsalita, ikaw ang panalo YouTube. Makinig ka na, lapit ka dito.